Um, Good day everyone. Today I'm going to discuss and demonstrate CPU scheduling algorithm. So, ang napili ko ngayon ay yung shortest remaining time first algorithm. So, here meron tayong explain ko muna kung ano yung SRTF. So, It's it's preemptive version of SPFT algorithm. Yun. The current executing process is preempted if a process with shorter CPU burst time than the remaining CPU burst time of running process arrives in the ready queue. So, ayun, start tayo ngayon. I already have na may pre-made na ako. So, ngayon, bali, start tayo sa A. So, yung A ay may arrival time ng 0. So, wait, ilagay muna natin ang A dito. A. Yan. So, mag-start yan sa A. And then, mag-start pala. Rather, mag-start sa 0. To, ang CPU burst niya ay 8 dapat. So, biglang lumabas, biglang nag-arrive yung si letter A, sa letter B. So, nag-stop siya sa 3. And then, and now, so, mali na. Lalagay natin si A dito. So, nag-stop siya, no? Now, ang natitirang CPU burst na lang ni A ay 5. So, lagyan natin dito. Sabi niya, 5. Ang CPU burst naman ni B ay, so, meron tayong 4. Ay. And now, dahil sa 3, nag-stop si A, ang bali kung ano yung pinakamaliit, kung yun nga, nandun sa nabasa ko kanina, kung pinakamaliit yung tawag dito. If the process with shorter CPU burst time than the remaining CPU burst time of running arrives in the ready queue. Kung mas maliit nga yun, yung nag-arrive sa ready queue, siya na yung papalit sa current na ano. So, mapupunta na tayo sa B. And then, start tayo. Bali, dito, A to. Ito yung una ng A. So, wait. Finish natin. So, okay, may A tayo dito. Ayan, si A. And then, sa B. So, ang CPU burst ng B ay 4. So, bibilang tayo na 4, 1, 2, 3, 4. So, mag-start 3, then 4, 7. So, ito na yung wait, gawin natin. 3. Lagyan natin numbers. 7. So, nalimutan ko na naman. So, ilalagay muna natin ang ito sa CPU yung nanggaling sa ready queue. So itong B, wala na to. Yan, mga na siya. So executed niya. Then okay na siya. Then ang after naman na ito. So 7 sa arrival time niya ay yun. Sa 7 tayo dito. So dumating naman ngayon yung CND. So ang mayayari, lagyan natin si C at si D dito. Then, lagay natin yung CPU burst nila. Si C ay may 5. Okay. Then, si D naman ay may 3. Yeah. So, here. Ang pinakamaliit sa ready queue naman ngayon. Sa CPU burst pala, ang pinakamaliit na CPU burst ay si D. So, ang mayayari, si D ang kukunin natin kaysa si C kahit nauna siya. So, pinakamaliit kasi ang CPU burst si D. Then, lagay natin dito D. And then, ayan. So, ayan. Bibilang muna tayo ng 3. Kasi CPU burst niya 3 lang. So, 1, 2, 3. Sa 10 tayo yun to. So, 10 yun to natin. Here.
Gawin natin ito yan. I forgot. Here. B. It's B. Yan. And then ito, C. So, ayan. Tapos naman na. I-cancel out na natin yung dalawa. Ito. C, D, and ito. D. So, sa arrival time naman, edi huminto tayo sa ang latest time naman natin, ayan, 10. So, biglang lumabas si E. So, biglang dumating sa ready queue si E. Oh, shit. Then, ang CPU burst niya ay 2. So, yun. Lagyan natin 2. So, ayun na nga, ganun pa rin. Kung ano yung pinamaliit sa ready queue or pinakamaliit na CPU burst, siya mauuna. So, ang E pinakamaliit. So, pupuntahan dito. Pupuntahan sa CPU na. I-ano na natin siya. And then, ang nangyayari, bibilang tayong dalawa. Kasi dalawa lang naman yung CPU burst niya. So, hanggang 12. Ayun yung niya. Hanggang 12 lang. So, lagyan natin to. Yan. That's. And then, cancel out na natin si E. Kasi, na natin siya. So, ayun na. Sa huli na tayo kung ano yung susunod. Ang natitira na lang sa ready queue natin ay si A, C, A, and C. So, both silang 5. Ang dito, ang technique dito, kung ano yung nauna, bali dito ma-apply yung first come first serve algorithm na ito kasama ng topic ng algorithm na to. So, ito yung ang mauna dito ay si A kasi ayun mas nauna siya. So, mas lamang siya doon. E di mapupunta na si A dito sa CPU. So, i-cancel out na natin si A. So, 5 na lang naman ng cancel out natin si A. Ayan. Lagay mo natin. So, ang niya, 5. So, bibilang ko 5. 1, 2, 3, 4, 5, 17. Dito siya 17. And, yan. Here. Lagyan natin ng 17. Ay. So, A to. Si A. Yan. So, okay na si A. I-cancel out na natin siya dito. CPU. So, next naman si C. Yan. Siya pinakalas. Yan. C. Then, here, cancel out na natin siya dito. Sa CPU siya. So, bibilang tayo 5 ulit. Gawa ng 5 din ng CPU version. So, here. Last 22. 1, 2, 3, 4, 5 yan. 22. So, lalagyan natin ng C. Ay, yeah, C. Cancel out na natin. So, ito na yung pinaka-final nung gawa. Next naman, para makuha itong ito, waiting time and ito. Here. Turnaround time. Yeah. This one. Turnaround time and waiting time. So, may iba lang dito sa kasi ang pinaka-solution or ito. Ang pinaka-solution ng waiting time ay ito. So, dalawa ang natin. Dalawa ang A natin. So, mayayari dito, imbis na ang mangyayari ay dapat ang mangyayari dyan ay 3 like this one. For example, si B. Ang mangyayari dyan sa B ay 3 minus 3. So, 0. 0 ms or 0 ms. Pero ang mangyayari dito sa A is yung kung ano yung una-una. Here, kunyari, 0. Itong arrival time. Then, kung ano yung arrival time niya. Then, lalagay natin 0, 0. Yung arrival time. Lagyan natin ng 0 plus to, plus. Ay, no, minus. It's minus sa loob. Loob. Minus 0. Yeah, that's it. Then, sa labas nito, plus. Then, gano'n ulit. So, ang mayari naman doon sa next dito, bali ito, 0, 0, ito yung ito yung common niya. Ayun yung pala yung pinaka-common. 0, negative 0. Bali, ito yun, pagka-times.
ay pagma-minus. So, kung wala to, ang sagot doon ay 0. Pero meron tayo nito. So, mayayari, ito, kukunin natin yung 12, yung sa unahan nito. Bali, yung ano ba tawag dito? Arrival, no, yung ito, yung 12, basta yung 12. Then, lagyan natin dito, minus, ito, kukunin natin yung pinaka dulo nung unang, ng A. So, 3 yun. So, lalagyan natin dito, minus yun. And then, yun, pagkaano natin. So, mayari, 0 equals 0 plus plus then 12 minus 3 equals 9. So, 9ms, may 9ms tayo. And then, dito naman, next sa waiting time B, sa number B. Ito yung example ko kanina. 3 minus 3 equals 0. Ayun, 0ms. And then, next naman, sa C. So, wait. No. It's D. D pala to. Ito ay D. No, I forgot. Ayan. Mali lang ng Pero, it's D yan. D. Mali lang ng pindot. Yan, D. Ito yung D. So, sa C, ito yung kukunin natin sa C. Here, C. Kukunin natin yung ng C. 17, which is 17. Unang-una, unang number na nakano kay C. So, 17 minus 4. For gawa ng CPU burst niya. Arrival time. Here. 4. Ima-minus natin yung 4 saan. So, masagot tayo 13. 13 minus. Then sa D naman, yun, 7. 7, ima-minus natin yung 6. So, 7 minus 6. 7 minus 6 equals 1. Minus. So, last E. Yun, 10. Kunin natin 10. Ano yung arrival time na? 10 din. So, 10. Yan. After nan, kukunin natin average time. So, may nangyayari dyan. Ito, bali pagpa-plus natin lahat. So, meron tayong 9 plus 0 plus 13 plus 1 then plus 0 equals ang total na yan 23. Total ng 23. Pero, i-divide natin yan sa 5. I-divide natin yan sa 5. Oh, ayun. Like, this one. 23 divide 5. So, yung pinakasagot niya ito. 46. 4.6. 4.6 ms. Yeah. Ito yung pinaka-total. Yung pinaka-total ng waiting time. Average waiting time. Ayan. So, sa turnaround time naman, turnaround time na ayan, time of completion. Ito walang mag-iba dito. Same pa rin. Bali, kukunin mo lang yung pinakadulo ng number. Like this one, kunyari, A. Itong A natin. Ito, 17 yung pinakadulo niya, hindi yung 3. Because ito yung continuation. So, ito yung pinakadulo. Then, we have here 17. Tapos ima-minus natin siya sa dito. Minus pa rin sa arrival time nila. Same pa rin. So, 17 minus 0 equals 17 ms. And then, next naman, 7. Para sa sa B. So, 7. B. We have 7. Here. So, here. 7. Minus yung arrival time. So, ang arrival time is 3. Yeah. Ang sagot ay
4. Meron tayo 4 ms. Sa C naman, here, meron tayo sa C, 22. Ma-minus mo yung arrival time yun. 4, which is 4. 22. Oh shit. Ay. 22 minus 4. Yeah. So we have 18. 18. Yeah. Total of 18. No. 1-0. So sa D naman, 10. I-minus mo yung 6. Yung arrival time. Here. So meron tayong 10. Minus 6. Equals 4. So remiss. Lastly sa E, may 12. Minus natin yung 10. Yung arrival time. Equals 2 ms. Same lang din yung to. Yung pag niya. Pag 1 average. Pag plus mo ang lahat. So 17. Plus 4. Plus 18. Oh. Plus 4 again. Then 2. Ayan, total na dito ay 45. Pero i-ano natin yung sa 5. So, ang pinaka-total ay pinaka-total naman nung 45 divide 5 again 9 ms. We got 9 ms. 9 ms. Yan. Ayun na total. I-divide natin. Nakalagay natin. We have total average turnaround time. And yun. That's it. Sa basahin ko na lang dito. The SRTF schedule algorithm is optimal terms of minimizing waiting time. It's ideal for interactive system.